Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Itago mo na lang ako sa pangalang Elmer. Pasensya na kung medyo maiksi at hindi naman nakakatakot ang kwento ko. Dekada 90 nangyari ang karanasan kong ito. Pagka-graduate ko ng high school, mga mid-90s, huminto na muna ako. Hindi dahil mahina ang ulo ko, kundi dahil sa kahirapan. May mga libre namang kolehiyo noong panahong ito, kaso mas kailangan kong kumita para makatulong na rin sa pamilya namin. Nakatira ako sa Oroqueta, Santa Cruz, Manila. May cellphone buy and sell na pwesto ang stepfather ko noon sa Recto. Isa sa mga bagsakan ng mga hablot na cellphone noong panahong ito. Usual na nagbebenta ng cellphone sa amin kung hindi addict, snatcher. Minsan pa nga, mismong pulis pa ang nagbebenta ng nakaw na cellphone sa amin. At dahil magaling naman ako sa math, ako ang naatasang magbantay ng pwesto namin na ito. 500 hanggang 1,000 lang ang bili namin sa mga nakaw na phone. May isang tagong lugar kung saan pumupunta ang mga nagbebenta at doon kami nagbabayaran. Lilinisin, chechikin kung gumagana bago namin ilagay sa stante upang maibenta. Baka isipin ng ibang tao, malaki ang kita sa ganitong kalakaran. Oo, kung sayo ang kapital. Pero bukod sa utang lang ang kapital namin, nagbabayad din kami sa pulis para sa proteksyon. Pag hindi ka nagbigay ng lagay, mabilis pa sa 4:00, sarado ang tindahan mo. Tangay ang mga paninda mo at sigurado meron ka pang kaso. Ganito ang kalakaran dati sa Recto. Ilang taon ko rin naging gawain ito nang may isang araw. 1999 yata yun. Magkasabay kaming nagbabantay ng stepfather ko sa shop namin nang may lumapit na isang lalaki. Siguro mga nasa early 30s. Maayos ang pananamit. Nakatakin pa nga. Hindi ito ang mga usual na nakakaharap namin. Nagtanong siya kung bumibili daw ba kami ng second hand na phone. Sumagot naman ang aking amain na oo. Pero depende sa klase. Siyempre, mamimili rin kami. Mas malaki ang kikitain namin sa mga modelong labas ng phone noong mga panahong iyon. Binuksan ng lalaki ang may kalakihang bag niyang bitbit at inilabas ang isang kahon ng cellphone. Kung hindi ako nagkakamali, 8850 gold edition ito. Sa totoo lang, noon lang ako nakakita ng ganong phone. Kasi sa pagkakaalam ko, 1999 lang din inilabas ito. Pero di pa binibenta sa Pilipinas. Tiningnan namin ang phone na nasa loob ng kahon. May mga plastic pa. Kompleto ang mga papel tulad ng warranty at mga manual. May resibo pa nga itong kasama. Kaso hindi peso ang nakalagay. Hindi ko alam kung anong pera ang ginamit na pambili dito. Siyempre may charger din. At talagang makinis. Tinanong ng stepfather ko kung magkano ang asking price ng taong ito. 15,000 daw. Sa totoo lang pre, mura na yun. Kasi parang brand new talaga.
Yung tipong binili tapos binuksan lang para matest tapos binalik na ulit sa kahon. Pero syempre, dahil rekto nga ito, prenesyohan ng amain ko ng 5,000. Syempre di pumayag yung nagbebenta. Nagkatawaran ng dalawa hanggang sa magkasundo sila sa halagang 10,000. Pagkakuha ng pera ng lalaki ay nagpaalam na ito. Babiyahe pa daw siya pa probinsya at sasakay siya ng bus sa Doroteo Jose. Siguro mga 5 minutong may kateks ang amain ko pag alis ng lalaki. Tapos nagpaalam ito na may pupuntahan lang daw siya saglit. Bitbit niya ang kahon ng phone. Nakalipas ang 15 minuto, bumalik ito. Nakangiti at mukhang masaya. Sabi niya ay nakahanap na daw siya ng buyer sa phone na to. Pero sa makalawa pa daw kukunin kasi kulang daw ang pera ng buyer. Maibebenta daw niya yung phone sa halagang 25,000. Wag ko daw sasabihin sa nanay ko. Siya na daw ang bahalang magbigay ng porsyento ko. At dahil magkakaroon ako, syempre pumayag ako. Ika ako, makakapagtungis ako nito sa darating na weekend. At dahil may sarili akong kwarto sa bahay namin, ipinatago ng amain ko sa akin ang 8850 phone. Nung gabing iyon, matapos namin maghapunan, ay pumasok na ako sa kwarto. Hindi para magpahinga, kundi para makatext ko yung isang starlet na nakilala ko sa isang beer house na nasa likod lang ng Isitan Recto. Habang nilalandi ko ang starlet na tinidiskartehan ko sa text, parang may narinig akong umuugong sa di kalayuan. Siguro mga 3 beses yun. Nawala rin naman, kaya hindi ko na pinansin. Natapos ang pakikipag-text ko mga 10:00 ng gabi. Papasok na daw si Starlet sa beer house. Niyaya niya pa nga akong manood daw sa linggo kasi big night daw nila ito. Umuo naman ako. Iniisip ko na magkakapera ako pag nabenta na namin yung phone. Naglaro na lang ako ng stake sa phone ko para magpaantok. Nung narinig ko ulit yung ugong na narinig ko kanina, hinanap ko kung saan nanggaling ang tunog. Kaso nawala. So balik na lang ako sa paglalaro ko. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit ang ugong na tunog. Napansin ko na parang malapit lang to sa hinihigaan ko. Kaya pinakinggan kong maigi. Parang galing sa kahon ng 8850 phone. Kaya kinuha ko to sa isang bag sa ilalim ng higaan ko. Papag na may kutsyon kasi ang hinihigaan ko. Kaya malaki pang space sa ilalim. Tama nga ako. Mukhang nagbabibrate ang phone. Binuksan ko ang kahon at nakita kong umiilaw ang screen nito. Naisip kong ilabas yung phone. Baka ako nag-a-alarm lang. Hindi kasi malinaw yung plastic kung saan nakasilid ito. Pagtanggal ko ng phone sa plastic, tumigil naman yung screen sa pag-ilaw. Mukhang natapos na yung alarm. Ibabalik ko na ang phone sa plastic nito bago ilagay ulit sa kahon. Nang biglang nag-vibrate ulit ito. Hindi alarm pre. Tawag. Regular naman ang nangyayari ito sa mga nakaw na phone. Pag minsan naiiwan yung mga SIM card sa loob. Tatawagan ka talaga ng may-ari. Kaya hindi na ako nagtaka. Pinatay ko yung tawag. Baka ako naiwan nga nung nagbebenta ang SIM card niya.
Wala pang 1 minuto, tumawag ulit. Kaya pinatay ko ulit. Sa pangatlong tawag, naisipan ko na sagutin na lang ito para ipaalam na wrong number ang tinatawagan niya. Oo, nangyayari pa ito noon. Pagsagot ko, hinintay ko muna kung babae ba o lalaki ang tumatawag. Nakarinig lang ako ng paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos, nag-drop call na. Walang yay ka ako. Mukhang Microphone SEX yung may-ari nito. Hinintay ko kung tatawag ulit. Malay mo sumagot. Di may instant kalandian ako. Di naman ako nagkamali, pre. Tumawag ulit. Sinagot ko at nakinig lang ako ulit. Tahimik ang kabilang linya. Tila ba naghihintay lang din na mauna akong magsalita. Maya-maya ay may narinig ako na paghinga. Medyo may kalima na ito kumpara sa kanina at tunog babae. At dahil kapusukan ko pa nung mga panahong ito, naisip ko na baka nagsasarili. Paulit-ulit lang ang paghinga na parang palalim ng palalim at pabilis ng pabilis. Tapos bigla na lang ako nakarinig ng isang sigaw ng babae sa kabilang linya at namatay na ang phone. Walang yabit din. Bakit naman kung kailan sumigaw na, namatay pa ang phone? Sinubukan kong buksan ulit ang phone. Baka kako may round 2. Kaso, mukha na lobat na to. Magkaiba ang sukat ng charger ng phone ko at itong 8850 na hawak ko. Ayoko naman gamitin yung nasa kahon nito kasi sealed pa. Malalaman ng amain ko na ginamit ko ang phone. Sabi ko sa sarili ko, nakukuha na lang ako ng charger sa shop bukas para magamit ko sa 8850. Kung kaya't itinuloy ko na lang ang paglalaro ko ng Snake sa phone hanggang sa makatulog na lang ako. Kinabukasan, maaga akong ginising ng amain ko. Ako na daw muna ang tumao maghapon sa shop kasi may pupuntahan siya at baka gabi na siya makauwi. Hindi naman talaga namin kailangan magbukas ng maaga. Tanghali hanggang alas 7 ang pinaka-peak hours. Umuo na lang ako. Sabi ko alas 10 na lang ako pupunta doon. Pumayag naman ito. Tapos bumalik na ako sa pagtulog ko. Kasi alas 6 pa lang ng umaga to. Matumalang araw na yun. Maulan kasi. Tapos midweek pa lang. Nung medyo palakas na talaga ang ulan, nagpasya na akong magsara ng maaga. Baka kasi abutan pa ako ng baha pa uwi. Siyempre, hindi ko kinalimutan yung charger. Hindi rin pala makakauwi ang amain ko nung araw na yon. Baha na daw sa Bulacan. Umuwi pala siya para bisitahin ang kanyang mga magulang. Kinagabihan, malakas pa rin ang ulan. Malamig. Naka-charge na rin yung 8850. Iniwan ko muna itong nakasaksak pero nakapatay nung kumain kami. Fully charged na nung makabalik ako. Pero dahil maaga-aga pa, di ko pa muna ito binuksan. Sabi ko mga mamayang alas 10 na lang. Alas 8, nakatanggap ako ng text mula kay Starlet. Sarado daw ngayon kasi signal number 3 na. Tsaka baha na daw sa palibot ng Eastern Recto.
malabong may pumunta. Eh di alam na pre, text-text lang kami kasi mahal pa ang tawag nun. Natapos ang usapan namin, mag-aalas 10. Nagdahilan na lang ako na inaantok na ako. Tsaka namatay ang kuryente namin. Na totoo naman. Eksaktong alas 10, binuksan ko yung 8850. At hindi nga ako nagkamali pre. May tumatawag nga ulit sa phone. Round 2, sabi ko sa isip ko. Sinagot ko ang tawag, pero di pa rin ako nagsalita. Mukhang ganito ang trip ng kausap ng may-ari ng phone. Yung tipong nakikinig lang yung lalaki sa kung ano mang ginagawa ng babae sa kabilang linya. Humihinga ng marahan ang nasa linya. Nakikinig lang ako. Hanggang unti-unti nang nag-iiba ang bilis at bagal ng paghinga nito. Alam mo yung hingang nasasarapan na, parang ganon. Hanggang hindi na lang hinga, naging ungol na rin ang naririnig ko sa kabilang linya. Medyo lumalakas na rin ang naririnig kong ungol, hinga at hingal sa kabilang linya. May naririnig na nga rin akong boses ng lalaki. Nung mukhang malapit na sila sa rurok ng tagumpay, ay biglang may narinig akong kalabog sa kabilang linya. Yung tipong may nagbukas ng pinto ng malakas. Ganon. Nahinto ang tunog ng kaligayahan na naririnig ko sa linya at napalitan ng boses ng isang lalaking mukhang galit na galit. Mga walang iya kayo. Dito pa talaga sa apartment na inuupahan ko para sa'yo. At ikaw, akala ko ba magpinsan kayo? Tapos ganitong ginagawa nyo? Nakakadiri kayong dalawa. Narinig ko sa linya na magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang may dalawang putok akong narinig. Kasunod ay takot na tili ng isang babae. Pagkatapos ng sigaw, ay narinig kong umiiyak ang babae at nagmamakaawa na huwag siyang saktan. May lalaking sumagot naman at nagwika na pinag-ipunan ko pa naman itong hiling mong cellphone sa akin nung nasa barko pa ako. Eto na, dala ko na. Tapos ganito makikita ko. Biglang nagmura ito, kasunod ng dalawang putok ulit. Tapos namatay na ang telepono. Tae na pre, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nung panahong ito. Napaupo ako sa higaan ko at nanginginig ang buong katawan ko. Ilang minuto rin akong tulala sa dilim. Natauhan na lang ako nung biglang bumukas ang ilaw. At narinig ko ang mga kapitbahay namin na nagsisigawan na may ilaw na. Alas 10:30 pa lang pala. Napabili tuloy ako ng gin sa katapat naming tindahan kahit malakas ang ulan. Mabuti na lang at bukas pa. Nung nakakailang shot na ako ng gin at medyo kalmado na, kinuha ko ulit yung phone. Binuksan ko ang likod nito. Tinanggal ko ang battery para sana kunin ang SIM card. Langya pre, walang SIM card. Tanggal amats ko literal. Paanong may nakatawag kung wala namang SIM card? Nilago ko na yung gin na natira. Inubos ko talaga. Ilang sandali lang dahil siguro sa tama ng alak at takot. Nakatulog na ako. Kinabukasan, mga alas 10, kinatok na ako ng amahin ko. Kararating lang daw niya
at hinahanap yung phone kasi magkikita na daw sila nung customer niya. Patay. Ang pagkakaalala ko, kinalas ko yung phone para kunin nga yung SIM card kagabi. At iniwan ko lang to sa may mesa sa tabi ng higaan ko. Pero pagtingin ko kung saan dapat ito nakalagay, wala ito. Napatulala ako ng ilang saglit nang sigawan ako ng amaing ko. Hoy! Wika niya. Bumalik ako sa ulirat at itinuro ang bag na nasa ilalim ng higaan ko. Kinuha niya naman ito at binuksan. Tiningnan ang laman at chinek kung ginalaw ko ba ang naturang telepono o hindi. Wala naman siguro siyang nakitang mali. Kaya bumaling siya sa akin at nagwikang, "Ikaw na muna sa shop. Ako na bahala mamaya pagbalik ko." Takang-taka ako. Pero dahil nasabihan na ako ng amain ko, tumayo na ako para gumayak at tumao sa shop. Wala ako sa wisyo nung maghapon na yon. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o totoo ang naranasan ko. Kahit nga yung 2,000 binigay sa akin ng amain ko nung dumating siya, hindi ko masyado napansin. Pero syempre binulsa ko yun. Kinabukasan ulit. Maganda na ang araw. Sabado na yun. At bukas na ang big night ng Starlet na dinidiskartehan ko. Boring. Wala masyadong tao. Kaya naisipan kong manghiram ng dyaryo sa katabi namin na nagtitinda ng kung ano-ano. Sakto, abante. May sinusubaybayan pa naman akong love story dito. Inuna kong basahin ito at nang matapos, napansin ko sa second page ang isang balita. Maliit lang yun. Isang magkasintahan daw ang binaril at pinatay sa loob ng apartment na tinutuluyan nila sa Quezon City. Ayon sa report, pinasok daw ng magnanakaw kasi maraming nawawalang gamit. Siguro daw ay may ginagawang sensual ang dalawa bago sila binaril dahil walang saplot ang mga katawan ng biktima. Bla bla bla. Hindi ko na naintindihan ang mga kasunod kong nabasa. Nagtayuan ang mga balahibo ko, pre. Pati yata sa ilong. Hindi kaya yung nabasa ko sa dyaryo at ang tawag na natanggap ko ay isang pangyayari lang. Sa tingin mo, pre, tama kaya ako?